Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang buhay po mga kapatid. Tayo po ay muling magsama-sama sa panibagong araw ng pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos dito sa Tinapay Mula sa Langit. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Ama, salamat po sa panibagong araw na kami ay mabigyan ng pagkakataon na Ikaw ay aming makilala ng lubos sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Inaanyayahan po namin ng iyong banal na spiritu na kumilos sa aming kalagitnaan at mangusap ka po sa aming mga puso at kami ay katagpuin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating basahin ang mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomy 5 verses 22 to 27 sa Ang Salita ng Diyos version po na may pamagat na The Response of Israel, Fear and Desire to Separate from God. Verse 22, iyan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap, ibinigay niya ang mga utos na ito at wala nang iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato at ibinigay sa akin. Verse 23, nang marinig ninyo ang boses mula sa kadiliman, habang naglalagablab ang bundok, lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng mga angkan at ang mga takapamahala ninyo. At verse 24, at sinabi nila, ipinakita sa atin ng Panginoon na ating Diyos ang kanyang kapangyarihan. At narinig natin ang kanyang boses mula sa apoy. Nakita natin sa araw na ito na maaaring mabuhay ang tao kahit nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Verse 25, ngunit hindi namin ilalagay sa panganib ang buhay namin, sapagkat kung marinig namin muli ang boses ng Panginoon na ating Diyos, siguradong lalamunin kami ng apoy. Verse 26, may tao bang nananatiling buhay matapos niyang marinig ang boses ng Diyos na buhay mula sa apoy tulad ng ating narinig? Verse 27, ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos at pakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos, sabihin mo sa amin ang lahat ng sinabi niya, dahil pakikinggan namin ito at susundin. Sa Deuteronomy chapter 5 verses 22 to 27, ang mensahe ng Diyos ay tungkol sa kanyang kabanalan, ang paggalang ng nararapat sa kanya at ang kahalagahan ng pakikinig sa kanya sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Pinapakita sa talatang ito ang sandaling ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa mga Israelita sa gitna ng kulog, apoy at makapangyarihang tinig mula sa bundok na nagpapakita ng kanyang kadakilaan at kabigatan ng kanyang batas. Ang mga Israelita na napuno ng takot ay nakiusap kay Moses na maging tagapamagitan nila sapagkat natatakot silang baka sila yung mamatay kung direktang makarinig mula sa Diyos. Sa kanilang tugon, makikita natin ang ilang mga pangunahing mensahe mula sa Diyos. Una, paggalang sa Diyos. Ang tugon ng mga tao ay nagtuturo sa atin na magbigay galang at igalang ang kabanalan ng Diyos. Ang pagkilala sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan ay mahalaga sa ating paglapit sa kanya na may kababaang loob at pagkamangha. Pangalawa, pakikinig at pagsunod. Nais ng Diyos na taimtim tayong makinig sa kanyang mga salita at sundin ang kanyang mga utos. Katulad ng kahilingan ng mga Israelita na maging tagapamagitan si Moses, ipinapakita nito na ang pangangailangan natin na gabay at istruktura sa ating relasyon sa Diyos. Pangatlo, pangangailangan ng tagapamagitan. Pinapahiwatig ng talatang ito ang papel ng mga tagapamagitan tulad ng mga propeta sa Lumang Tipan at sa huli, si Jesus sa Bagong Tipan. Katulad ng pagiging tulay ni Moises sa pagitan ng Diyos at ang mga Israelita, nagpapakita ito ng ating pangangailangan kay Kristo bilang tunay na tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa kabuuan, tinatawag tayo ng Diyos na igalang ang kanyang otoridad. Yakapin ang kanyang mga kautusan ng may kaseryosohan at kilalanin ang ating pangangailangan para sa isang tagapamagitan. Paalala ito na bagamat ang Diyos ay banal at makapangyarihan, nais niya ng relasyon sa atin at naglaan siya ng paraan para tayo ay makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Tayo po ay manalangin.
Mapagmahal naming Ama, lumalapit po kami sa inyo ng may pagkamangha sa inyong kabanalan at kadakilaan. Salamat po sa inyong mga kautusan at sa paalalang nararapat kayong igalang at pahalagahan. Turuan niyo po kaming lumapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at may taos-pusong puno ng paggalang, at patuloy niyo pong ipakita sa amin ang lalim ng inyong kapangyarihan at pag-ibig. Ama, ituro niyo po sa amin na makinig sa inyong salita at sundin ang inyong utos ng may katapatan. Nawa patuloy kaming sumunod sa inyo at makatagpo ng kagalakan sa pagsunod sa inyong kalooban. Salamat po sa pagpapadala ng aming tagapagligtas na si Jesus bilang aming tagapamagitan na nagbukas ang daan upang kami makalapit sa inyo ng may pagtitiwala. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya at palalimin ang aming pangunawa, Ama, upang kami mamuhay ng nagbibigay luwalhati sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at tagapagmamagitan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang maging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan nyo din pong itong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pastora Mary Borja po, ang inyong lingkod mula sa CRC Antipolo Daughter Church. May we all have a Jesus-filled day today. Stay blessed mga kapatid!